Oh, well, meron actually akong news to share kasi I already shared it to the club. So I told them about the next acquisition, which probably will be requiring, I'm just assuming, more or less 200,000. Kasi that's how it is. Isi-share ko sa inyo yung process a little bit. When Okay. you're when you are about to acquire a property this big, the only thing you need is an LOI. That's letter of intent. Plus whatever terms you wanna put in pagdating sa date of possession date, conditions. So it's just a brief, pagka gumawa ka ng letter of intent, there is a template and then you're gonna fill it in with all the information you wanna put in the offer. So letter of intent comes before offer to purchase. Okay, ganun siya. So on the letter of intent, meron siyang deposit, which most of the time in the commercial world, the deposit is not the same as the residential world. Sa residential, ang deposit is most of the time refundable. Sa commercial world, may mga pagkakataon that the deposit, you cannot get it back once the offer is accepted. Kahit hindi masatisfy ang conditions mo, may mga ganong klaseng pagkakataon sa commercial. Kaya we're very cautious na kapag gumawa tayo ng letter of intent, we really are into the property. Like whether, whatever it takes, we're gonna move forward on this deal. Kasi your deposit is at stake. Hindi mo na siya mababawi. Ganon kaseryoso ang mga commercial deals. That's why we are really as serious as a heart attack pagdating sa ganyan. Okay? Hindi pwedeng pa-testing-testing lang. Kagaya sa bahay, Ate Mel, I really wanna write an offer on that house. Okay, talaga bang iyon na yung gusto mong bahay? Try lang, try. Pero pagka hindi namin, parang naisip nila na, oh, may mas maganda, can we cancel the deal doon sa sa house na yon and then we can get back our deposit? Pwede yun eh, sa residential deals. As long as hindi natatapos yung conditions mo sa pag-purchase ng property, you can withdraw or you can ayokong gamitin yung terminology na parang mag-back out. It's not something na mag-back out. It's just something na I really am not satisfied with this house, so I wanna get out of the deal. So yun yung pwede yun sa mga residential deals na makukuha mo pa yung deposit mo na inilagay mo dun sa offer. Pero sa commercial world, kakaiba. So, pagka talaga nag-write ka ng offer, seryosohan to. Okay? Seryosohan. Kasi kung nag-deposit ka ng 100,000 or 200,000, wala nang babalik sa yung ganon. hindi siya ganon tawag nito, kadali na mag-e-exit ka kaagad doon sa deal mo na you can get whatever money you put in. Preparation to our next acquisition kasi that's one thing that I'll gonna bring in with me pag pumunta ako kay coach sa June. So part ng punta namin sa US, meron kaming workshop on real estate. Ang tawag sa workshop is Bring Your Deal workshop. So doon namin pag-aaralan lahat ng mga ins and outs ng properties. Talagang hihimayin namin. And I wanna bring in the property that we are eyeing to buy. We'll see kung papasa. Sa akin medyo pasado na siya pero ano pa to? If fully scrutinize pa to ng aking mentor and coach pagdating sa details. So we'll see what will gonna happen. So here's the scenario. Dahil nakatied in yung funds doon sa Jefferson, kinausap ko na si lawyer that we're gonna tawag nito open the opportunity to at least 1 or 2 investors para sa Jefferson. Kasi kakailanganing magkaroon ng tawag nito bala sa pagbili ng next deal. And that's one thing that we have to prepare ASAP. Magkakaroon ng new subscription and nag-uusap pa kami ng club kasi
ang first priority is still them. Kung mag-open kami ng slots na units, kumbaga, if we're gonna open units for sale, parang ang sabi ni lawyer doon, it's gonna be a units for sale to partners. Kung magkakaroon ng ganung deal, ang priority is club members. Kung sino yung naandun na sa deal, if they have something that they wanna put in, sila pa rin yung priority. But then, if not, pag walang avail, pagka hindi na nila kukuhanin yun, we'll open it to others, to other partners. Sa list ko, si Sister Ellen ay pangalawa. Meron akong first. Si Sister Ellen is pangalawa. Romel, pang-apat kayo. Okay, so on my list. But kayong dalawa ngayon na nandito ang unang nakarinig. Hindi ko pa in-inform yung pangatlo. Although yung first, kakilala yun ni Sister Berna. Kaya una siya na nasa list kasi parang at some point, talagang nagpipilit siya kahit noong pa man, isama daw siya. Hindi pa naman, sige na, isama niyo na kami. Kasi baka kung saan ko magamit yung pera ko. Parang something. Sabi ko, wala, there's nothing right now. Kasi nasa January kami nag-take possession. February siya nangungulit. Sabi niya kasi dumating yung funds, ayaw niyang magastos. Gusto niya isama na. So I was like, nako, hindi pwede. Hindi ganun kadali para mag-stabilize ng operations. So now that everything is stabilized, nagkaroon kami ng first distribution last Friday to be exact. Nagkaroon kami ng first distribution. It's not much, pero nakakatuwa. May bunga. Positive cash flow siya. So di ba parang, ay, ang sarap ng pakiramdam kahit kapraso lang yon. We're so happy. So anyways, yun yung naging starting point. Kaya dahil stabilized na siya, so meron ng present na lahat ng pagka-evaluate mo yung property, it's all there. It's open na, sabi nga ni lawyer, kailangan lang na mag-create ulit ng another subscription. Tawag nila doon is subscriptions para mabigay kung sino man yung gustong bumili nung part na yon, nung units. Kumbaga sa corporation, ang tawag shares, di ba? Shares of corporation. Dito naman, palibhasa partnership siya, ang tawag units. And kung talagang ready at avail, kumbaga kung ready kayo doon, that might be the next tawag nito. That's gonna be the next subscriptions. Kumbaga first subscriptions kami, that's the second subscription for Jefferson. And most likely, it will gonna stop there. And then, ang kasunod na niyan, 3 years after. Kasi, ang contract namin sa bank will gonna be 3 years. And then renewal. So, kung papasok ang refinancing, babalik na yung funds. Kung magkano man yung magiging funding at that time, ibabalik yung partially yung capital contributions. So by then, we will gonna decide ano ulit yung next acquisition. So to visualize the situation, magkakaroon ng opening sa Jefferson. Up to you kung gusto niyo mag-participate doon. But we're gonna open it. Most likely, pupuntahan kayo niyan. Kasi most likely 5 ang magiging investors na i-reach out namin kung sino yung interested. And then, we're gonna move to the next project. And the next project, most likely, ang possession date is most likely end of the year or January ulit, 2026. Pero hopefully, pagka magiging mabilis ang transactions, it can happen in 6 months. By December, possession date. Sooner, November. Pero ideally, mga December to January ang possession date. So, we'll see. Excited ulit sa next. But yeah, ganun ang protocol noon. So, hindi siya ganun kabilis pagdating sa process na kagaya ng bahay. Pero, nakaka-excite parang how things will unfold. Nasa akin na lahat ng paperwork kasi ng property. And then, na-excite lang ako. But yung paperwork gagawin pa namin by June. Ang nag-aabang na sa ating bangko, so yung Access Credit Union is already offering us something para doon sa next investment. Tapos yung BMO is also tawag nito, parang nanliligaw. Alam niyo ba yung ganung wordings na parang
ikaw pa yung nililigawan ngayon ng bangko na bigay mo naman sa amin yung deal. O, di ba? Parang ganun. Parang ang sarap, ano? Ganun pala pagka malalaking buildings na yung pinag-uusapan. Kala mo naman ang laki ng pera natin. Mas madaling mag-transact ng mga bigger portfolios, hindi nyo lang alam. Tayo, hirap na hirap tayong kumuha ng approval natin pagbili ng bahay, di ba? Parang nagdadaan sa butas ng karayom eh. Pero pagdating sa ganitong deal, ikaw pa yung nililigawan ng mga bangko, no? So CIBC is also in line. Yung 3 banks na yon, tapos meron pang isa sa Scotiabank na sinasabi nila, we can also so aside from the brokers, we'll see, kasi pagka gusto nila yung property, they'll give us a good offers. Saan yung property, sis? Sa Edmonton, sis. Alberta. Yeah. Okay. Alberta. How many doors? There 132 units. Gusto ko yung location nun. So pagka sa real estate talaga, it doesn't matter kung saan province ka, yung realtor? Yeah. Hindi naman kasi ako magre-represent as a realtor eh. Hindi. Ang ano ko dito, wala akong representation as realtor. Ako ay buyer. Tayo ay buyers. Yun nga. So we can buy even from Manitoba ang ano? Yeah. So, ang mangyayari lang nun, dahil at some point, syempre, dahil realtor ako dito, they knew. Ang tanong nga sa akin agad nung broker ng Alberta is, will you be a realtor for the buyer or what? Sabi niya. You are the buyer. Sabi ko, no, I am a buyer. I am the buyer. So, you will gonna represent us to the seller too. So, ganun ang scenario. Ang importante lang, meron kang, yun nga, tinatanong kung ano yung experience or ano yung, which is good kasi meron na kaming experience dito sa Manitoba, diba? Kahit pasabihin mong 28 units lang yan, mas mahirap nga yung kukonti eh, sa totoo lang. Mas madali kapag mas marami dahil pagdating sa management and everything, mas in place kapag ang company na nag-handle ng bigger facilities kaysa doon sa mga smaller facilities. The only good thing dito sa management company ng Jefferson is hindi na rin sila small company. Because they manage over 1,200 units na rin. Anong management yan? Anong Premier Management Solutions. Premier. Premier Property Solutions. So, yun yung may hawak nung sa Jefferson. So, which, pagdating naman sa Alberta, if there is a management company that is managing the facility, kasama yon sa pagbili ng building. Ganun ang diskarte sa kanila. So, it's gonna be another exciting year. Magkano yan? Magkano to sa Edmonton ng 132 units? 30 million, sis. Wow, 30 million. 30 million only. Kayang-kaya ni Justin. Yung nanalo ng I know, ng 80 million. Wala bang may kakilala sa inyo sa kanya? Sabihin natin, yung pera niya ay gamitin niya sa ganitong klaseng investment, diba? It's an opportunity na of a lifetime, diba? I'm happy dahil iba talaga, God is really ibang klase. Ipapakita lang sa'yo yung opportunity kapag hinahanap mo. Natatandaan ko yung isang beses na tinuturo sa amin sa social media kasi marketing, tinuturo yung algorithm. Diba yung algorithm? Kapag nag-search ka, gusto kong mag-booking na ngayon from Winnipeg to Los Angeles. Lahat na lang ng makikita mo sa Facebook mo, sa email mo, sa Instagram mo, lahat lang meron kang connection doon. Makikita mo lahat. Winnipeg to Los Angeles. Pag-fly to Winnipeg. Ganon, hanggat hindi ka... Sabi ko, ang galing talaga, no? Algorithm kasi yon. Similarly, that's how our din kasi, how we are designed. Yung mind, paano mo nakikita yung opportunities. If you're thinking about it, nagsisimula kasi yan eh. Parang nasa-sense mo and then it will manifest. Similarly dun sa parang algorithm na mga ganyan ng social media and something. Kapag hindi mo siya sinesearch, hindi mo siya makikita. Kaya tama Bible. Sabi niya, seek and you will find. Tama eh. Tama talaga siya. Kagaya ng kinukwento ko sa inyo the other time na
Kapag inisip mo na ang gustong-gusto kong sasakyan ay Mercedes-Benz, kulay pula, 'di ba? Model 2025. Paglabas mo ng kalye, ang lahat ng makikita mo ganun. Mercedes-Benz na 2025 kulay pula. Ganun talaga ang makikita mo kasi yun yung nasa mind. If you are reading books, yung The Secret, have you read that book? I would recommend you reading the book, The Secret. Sabi niya, kung ano yung something na nasa iyo, it manifests. Let's say you're so happy and you're full of joy. Everywhere you go, masaya ka. Pero pag nagsimula yung araw mo na ang sakit ng katawan mo, sama ng pakiramdam mo. Lahat na lang, that whole day, ang daming pangit na mangyayari sa'yo. Kasi it is the message that you send to the universe. So, yun yung sinasabi ng libro na The Secret. Si Rhonda ang Rhonda Byrne. Byrne. B-R-Y-N-E. Siya yung nagsasabi din, dinidiscuss niya dito yung law of attraction. Whatever, kung sino ka daw, you attract. So, if you attract good vibes, ikaw mismo yung good vibe, you will be attracting more good vibes. Pero pagka you're attracting negative ka, you attract everything negative. Para sa akin, yung sinasabi niyang universe dito, it's the creator kasi yan eh. 'Di ba? Parang, kapag grateful ka, you have a grateful heart, lagi ka nagpapasalamat, everything will turn out to be good. Kahit sa tingin mo parang everything is just like, parang, ay nako, parang hindi naman ito yung dapat mangyari pero ito nangyari. Grateful ka pa rin kasi ikaw mismo yun. Nagra-radiate yun sa everywhere na kung sino man yung encounter mo, kung sino man kung anong situation ka man nandun, yung vibes mo na yun, dahil ikaw yun, mai-impluwensyahan mo yung environment mo, yung community mo, yung mga taong kasama mo. So, ang nakakatuwang kwento dyan sa law of attraction, yung kumbaga, kung ano daw yung iniisip mo, yun na mangyayari. So parang bumalik tayo dun sa whatever the mind can conceive, it can achieve. Yung iniisip mo na magkakaroon ako ng building, magkakaroon ako ng maraming units ng apartment, magiging owner ako ng mga bigger facilities, buildings, complexes in Canada. Kung iisipin mo yon, parang kahit ikaw hindi ka makapaniwala mangyayari ba yun? Pero kapag i-feel mo lang na anong pakiramdam na ikaw nga ang may-ari ng mga buildings dito. Ang sarap ng exciting ng And guess what? Pwede talaga mangyari, 'di ba? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kung sino lang yung owner niyan, yun pa rin ang forever owner. Nagchi-change, 'di ba? Nagchi-change yan. So imaginein mo nga ng 1971, sila Romel wala pa noon. Baka nga yung parents nitong mga to hindi pa nagkakamit, di ba? So, noong 1971, 3 years old pa lang ako noon. Imagine mo kung anong ginagawa ko noong 3 years old, 1968 ako eh. Pero ibig sabihin pala, 3 years old pa lang ako, ginagawa na yung building na mabibili ko. That building in front of Garden City Collegiate is 1971. Ang sarap nung meron kang grateful spirit na ngayon pa lang, meron na palang ginagawa na para sa'yo ang God, 'di ba? Meron para sa'yo. 'Di ba? Yun yung nakakatuwang isipin. But going back dun sa plan, so yung 132 units na yon na year 2023 built yan sis eh. The reason why I'm really interested, nagpakita ulit siya sa akin. Nung dinidiscuss natin to, Romel, if you were there, that was early April. Nung sinare ko to sa club, sinare ko sa grupo, naging kasama to dun sa underwriting natin. Mm-hmm. 'Di ba? Yung nagko-compute tayo magkano. So, did you remember that? Yeah, I remember that one. Yeah. So parang 30, that was I believe nung kausap ko yung agent at that time, pinadala pa lang niya kasi sa akin yung paperwork noon. Sabi niya, the owner of this facility is looking to get $5 million
from the bank, parang gustong i-refinance dahil gusto na lang i-take out the money that they put in the deal. Kasi di ba, ang first question natin dito is, why are they selling? Diba? Why are they selling? May problema ba yung unit? Bakit gusto nilang ibenta? So there are business owners na kagaya nila or contractors or building owners na talagang nagbi-build lang sila and then they're gonna sell. Bihira yung may mga pagkakataon na sila yung nag-build and ang plano talaga nila is to hold on to the property for a long time. Talagang ikikip nila yung property. Pero may mga builders that the way their business is designed is to just build, tapos i-hold nila ng few years, lagyan nila ng tenants and then sell. May mga ganong business model. So, kanya-kanyang business model. And it so happened that this is the business model ng may-ari. So, nung time na yon, parang sabi ko parang baka i-hold na lang nila yung property dahil if they can get the money that they put in, so parang wala na silang pera sa deal, correct? Nagigets niya ba ako? Parang nakuha na nila yung pinagpagawa nila, tapos finance naman ng bangko ang majority, so parang kinuha na nila, baka i-keep na nila yung property. And then last week, nakita ko ulit yung property dun saan, sabi ko, for sale talaga siya. Kaya sabi ko, maybe nagpakita and maybe this is the right time, but who knows, we still need to make a move. Kaya last week, bago holiday, kausap ko si lawyer, tinatanong ko nga kasi kung paano ako magkakaroon ng tawag nito, magkaroon ako ng some funds coming from Jefferson. Sabi niya, you can do it kasi may mga requirements, certain percentage. You can still do it, at least makakuha ka ng initial funds mo to prepare for your next acquisition. So, gagawa lang daw siya ng subscription para sa Jefferson and then offer it first sa mga existing partners and then saka siya i-offer sa outsiders. So, yun yung you'll hear from me maybe before the end of the week. Dahil ang gusto ko talaga mangyari, magawa na ng letter LOI yung sa Alberta, tapos madala ko siya with me sa Florida. Kaya ganun ang move namin ni Orly ngayon. Ako talagang it's a very exciting thing. Oh. So yeah, that's the plan. And then, after ng letter of intent, once everything is accepted, saka siya ilalagay sa offer to purchase. Ang offer to purchase ng mga commercial deal, makapal. Kung tayo nahahabaan na tayo dun sa 4 pages na offer to purchase sa residential houses, itong sa commercial deal, makapal. Andun lahat naka-identify ang maraming mga conditions, due diligence searches, and those kind of stuff. So, marami siya. But, at the end of the day, meron namang lawyer na mag-handle ng review. Sila yung mag-aasikaso. So, 3 lawyer ulit ang mag-handle niyan. Isang lawyer ng bangko, isang lawyer natin, and then another lawyer ng seller. So, 3 ang gagawa ng papers. Pero of course, ang due diligence nasa buyer side. And ang pinakamaganda sa lahat, 2 lawyer ang magre-review ng documents na yan for the buyer side. Kasi remember, ang pinakamalaking maglalabas ng pera sino? Bangko. Financial institutions, correct? Sila ang pinakamalaking partner or the biggest, sabi nga ni Coach, ang pinakamalaking mong partner is not your business partner or general partners dito na maglalagay lang ng certain money on the deal. The biggest partner nyo sa deal are the financial institutions. Sino yung magpo-provide sa inyo ng mortgage on that property. 'Di ba? So, yun. Kaya, kung tayo ay maingat sa ating pagbili, lalo na yung bangko. 'Di ba? Kasi sila maglalabas ng mas malaking pera. Kaya, so, sis, yung minention mong amount kanina, 5 million, yun yung kailangang i-put up initially? Not necessarily, sis. It can go more than that or it can go lower than that. Kasi magdadaan yan sa underwriting ng bangko. Once na natapos yung underwriting nila,
yun yung ang equivalent ng underwriting na sinasabi dito is kapareho ng pagbibili tayo ng bahay, yung financing conditions natin. Yun ang ibig sabihin nila, just to ng layman's term. So yung underwriting na yun, pagka sinabi nila na ang required down payment is 10%, sis magkano lang yun? 3 million na lang yun, di ba? Hindi ganun kalaki. Pero pagka sinabi nila the required down payment is 30%, so that's how much? That's 30 million, so 9 million yun. So ganun ang ating move. Dahil marami namang options for financial institutions, like andyan ang BMO, andyan ang Access Credit Union, CIBC, Scotia Banks. Kung sinong magbibigay sa atin ng better financial terms, yun ang kukuhanin natin sa acquisition. So, meron tayong options. Hindi lang naisip ko kasi yung 5 million dahil sabi mo, parang yun yung naging investment ng builder na gusto na nilang bawiin at mag-exit na. Mm-mm. So, paano nila makukuha yun kung ang ipuput up lang natin? So, idadagdag yun sa magiging mortgage, gano'n? Initially, ang sabi nila ng agent, they are trying to refinance. Kukuhanin nila yung 5 million na yon. They're working on refinancing it. Kasi parang, yun nga, tama yung sabi mo sis, na may nilagay na pera si builder in construct, parang yung existing owner to build this facility para sa kanila, di ba? So at some point, siguro merong kasi kalimitan ang builder, they're building one and then another one, di ba? So parang ang funds nila, kung matatali dito sa isa, kukuhanin nila yon para magamit dun sa susunod. So yun ang iniisip namin na situation na, the reason why they were financing that existing project na gusto nila ibenta is kailangan na nila ng funds on their next project, diba? So hindi ko na, dahil that is something that is for the seller, hindi ko na kinulit yung buyer. Nag-assume ang seller's agent. Nag-assume na lang ako na maybe that's the reason. Kasi why would you get your money on that deal or on that project kung hindi mo talaga kailangan, diba? Hintayin mo na lang mabenta, diba? Pero ang situation that time was gusto nilang i-take out yun. Naka-process na daw yung refinancing na yun. So, it's still wala pang final say yung bangko na pinag-applyan nung seller. Nagkaroon ako ng pause at that time dahil I was thinking kung makukuha nila yung funds na yun, they can possibly hold on to the project. Kasi nakuha na nila eh. Diba? Why would they sell? Pero last week nga nakita ko for sale ulit. Pero gusto ko talaga siyang puntahan. Yun na lang ang kulang kong gawin. Madali namang mag-book ng flight eh. So yun ang aking ina-eye to do. Saglitin lang yung property, ikutan, tingnan, hawakan. Ganun eh. Tingnan ko yung klase ng halikan mo sis para diba? maramdaman niya yung love mo. Tingnan ko kung kasing ganda ba nung inaayos nung anak ko yung pagkakagawa, di ba? Tingnan ko baka mamaya yan hindi maganda yung craftsmanship ng property. Yeah. Anyways, kasi importante sa akin the way it is built or it was built. Yan, nagulat nga ako, sabi mo 1901 ba yung bahay mo ngayon? 1904. 1904. My goodness. Nung pumasok ako, akala ko nga new built eh. Oh, di ba? Ganda. Yan, totoo, ang ganda. I know. Ang tibay ng ng foundation ko. Grabe, no? 1904. Oo. Exactly. That's how this kind of properties, itong mga ganitong, ang tawag nito mga Victorian homes. Mm-hmm. Ang mga Victorian homes, parang kung titingnan mo lang yung, alam mo yung parang talagang old style. Mm-hmm. Yung malalaking may attic, di ba? Ganyan. Minsan nga meron pa siyang ang tawag doon, parang terrace itaas. Maraming ganitong klaseng property sa may Wolseley area eh. So, ang mga klase ng, like yung kahoy, alam mo ba, yung kahoy nito from the basement up to the 3rd level, straight, walang cut. Ganun katat. Oh, ganun. I know. And it's kakaiba. Hindi kagaya ng mga bahay ngayon na isang suntok mo lang sa wall.
durog ang wall, di ba? No? Dito, pag sinuntok mo yung wall nito sa labas, ay durog yung kamay mo. Kakaiba ang mga older house, especially kapag well-maintained and may papangako mo yung durability, di ba? And that's why even my inspector, sila yung isa sa mga inspectors na ginagamit ko sa mga deals. Minsan na nagkaroon sila ng session sa mga realtors, sabi niya, you know what, those new builds, I don't think they can last compared to the older ones that was built 100 years ago. Kasi yung mga materials na ginamit is uncomparable. Like yung stone foundations, ibang klase. Ang mga foundations natin ngayon, yung concrete, di ba? May mga ganun. At ang concrete before is different from concrete na ginagamit this time, pagdating sa construction. So, kakaiba. But that's what he mentioned. Kaya nung time na yun, syempre ang mga realtors, no, ang dami sa amin na may mga gandang bahay bagong built, 'di ba? Parang ang laki ng question mark na iniwan sa amin ng realtor eh. Mas maganda pala yung mga lumang no realtor, ng inspector. Mas maganda palang bumili tayo ng mga lumang bahay kaysa sa bahay. Parang analysis nung may pina-check lang ako dun sa basement ko. Actually, yung washer ko nga lang yun eh. Tapos na dapat na ba akong lumipat at yung mga bago na lang, ganyan. Sabi nung repairman ko, sabi niya, ay nako te, huwag. Eto, oo gagastos ka, pero sigurado ka sa mga foundation nito. Eto, mukhang antibay nitong bahay mo, sabi niya. Kesa yung bibili ka ng bago na hindi pa finished, talaga marami kang gastos. Tapos yun nga yung sinabi mo na pag sinuntok mo, hindi ganun katibay. Hindi ba mamamaga yung kamay mo? Yung ganun. Malusutan yung kamay mo. Kasi drywall lang yan eh, di ba? Yeah, ganun drywall lang kasi. Yeah, drywall. I know. Hindi siya totoong kahoy. Dito sa bahay namin na to na 1904. Ang paligid nito is real wood. Ngayon, ang ginagamit ng mga tawag nito builders sa exterior covering ng house are aspanite. Yung aspanite, OSB kung tawagin nila. Yun yung pinagdikit-dikit na mga ng kahoy. Although matibay din siya. Pero yun yung pagka na-expose sa humidity, siya yung kumakapal, nag-expand or something like that. So, kaya well covered yan. Nilalagyan natin ng plastic, nilalagyan ng surround wrap kung tawagin. Nirarap yung buong bahay, di ba? Bago siya lalagyan ng exterior covering. Kasi that's how the new houses are being built right now. So, pasado naman siya sa pasado naman siya sa building code. It's just that ang mga matatanda dito sa atin, alam mo naman ang mga elders dito ng talagang tubong Winnipeg, na ganun ang kanilang paninindigan. It's like, mas matitibay ang mga bahay ng mga unang panahon kaysa sa mga new builds ngayon. Ay, naku. Anyways, but that's how parang nagkakaroon ng anong tawag niyan, research and development daw yan eh, diba? They said it will gonna last for sure, but who knows. Pero the way we take good care of our houses, then that will determine how it will gonna last, how long it will gonna last, diba? They said that the developers who build houses before, they were thinking of a lifetime warranty, parang ganun. Ang mga style nila talagang built to last. And one of the contractors ng tawag nito mga buildings dito sa Manitoba, we met him siguro mga kung tawagin nga namin Kuya Andy. He said once you found yung mga apartment buildings, ang number one mong titingnan is the durability of the building. Kasi remember, you will hold on to that property for a long time. Kasi it will gonna make money on you. Kaya lang, kapag ka-weak ang construction niyan, magkakaroon ka ng problema sa maintenance.
So it has to be built to last. Kaya yun yung aking laging tinatandaan. This building, kaya gusto ko makita yung nasa Alberta na yun. That's the only thing that I need to check on. How solid the construction is. Alam niyo yung the Jefferson na dati nasa IGA, harapan ng Maples Collegiate? Gusto ko yung construction style na. Maganda yung pagkaka-build ng building na yun. Sana i-for sale, no? Tayo na lang bibili, Romel. Yep, that would be sweet. Actually, nakilala namin yung nag-build noon. 84 units, 23 million ang cost noon. So, Paragon Construction ang gumawa nun. Kaya sabi ko nga, kung maabangan kaya yun, ang pagkakamali lang namin, hindi ko na itago yung business card kasi binigay sa akin yung business card. Namit namin yung mismong nag-construct noon. But anyways, that's okay. So yun yung aking, ang bilis ng kwentuhan natin. Sarap ng kwentuhan lang na ganito, no? Yeah. So I will update you dun sa magiging direction nung ano. But again, kung sakasakaling magiging, let's say you will be interested in Jefferson, okay? I would suggest leave some funds or some room of your funds towards the next. Huwag niyo itodo sa Jefferson. Parang konti-konti. Like, meron kasi Yun nga, question, sis. Sabi Go mo, nagkaroon na kayo ng distribution dito sa Jefferson. So, more or less, kung yung magkano nga may mga investment, yung minimum, oo. yung Di minimum, ba minimum 50, sabi mo? O yung sa 50 na yun, magkano yung nakuha nila? sa initial ano namin, tawag nito, sa initial 3 months, nasa less than 3% per annum yun, so 300 something. Almost 400 in 3 months. Okay. Yeah. So, that is, I would say, actually, ang distribute lang namin. Napaka-conservative ng distribution namin. It's just a portion of what it makes. Kasi gusto muna naming magkaroon ng, how do you call it? Yung sinasabi ng bangko na mag-pondo muna kayo. Para hindi kayo magkaroon ng, magkaroon ng insufficiency sa funds. So every month kasi it has a very good positive cash flow. Kaya awa ng Diyos, ayun nga. Instead of distributing 100% of it, we only distributed 80% doon sa cash flow ng building. So itodo na lang pagdating ng Christmas, no, kasi maraming gastos sa Pasko di ba? So, doon sa Jefferson, kung sakaling makakuha ng isang share, sabi niya magtira sa for the next acquisition. Yeah. Sa Jefferson kung sakali. Yeah. So ang mangyayari doon is andun pa rin yung 50,000 na minimum contributions. Kasi nasa increment kami ng 50. So 50 and then 100 and then 150, 200, ganun yung by the 50s. So ang distribution kasi ng Jefferson, although it started at parang 3-ish% in a year, ang positive cash flow kasi niya by next year, then the year after next year is magre-range between 6 to 8%. So yun yung very conservative na magiging distribution para sa mga partners. Pag pinag-usapan ng distribution, that's the cash on cash. Diba? Cash on cash yan eh. So, ang hindi kasama doon, yung appreciation of value ng building. Hindi kasama yon. So, bukod yun. So, yung 50,000 mo this year, hindi na yan 50,000 next year. Kasi, the fact na residential tenancy branch is dictating, ito yung increase mo for 2025. For 2026, ito yung increase mo. For 2027, ito yung increase mo. So, naglalagay sila ng ganong benchmark.
that alone can be your tracker or basis na yung 50,000 ko tumaas na ng 1.75%. So, hindi na siya 50,000 ngayon. It is 50,000 something na. Diba? So, ganun ang mangyayari. And that is every single year. But the reality of it is, that's only one of the basis. Hindi lang yon. Kasi ang pinag-uusapan pa rin is the total gross income na nag-generate ng building minus all the expenses divided by the NOI. So, yung NOI na yon pa rin ang magdidictate plus the cap rate ng property during the time after 3 years. So, ganun ang valuation. So, very conservative yung dinidictate na increase ng residential tenancy branch. Sumusunod lang tayo doon kasi yun ang regulations. Pero pagdating sa value added ng building, pinag-uusapan doon always, kagaya ng pinag-aralan natin, is the net operating income divided by cap rate. So, dahil ang building natin is continuously well taken care of, may mga improvements na ginagawa, so ang value added niya mas maganda. So therefore, yung investments natin, nagkakaroon siya ng magandang IRR kung tawagin. So, ayun ang bilis ng 1 hour na kwentuhan. O, diba? So, yeah. Basta i-inform ko kayo, sis, at saka Christy, inform ko kayo first hand pagka nagkausap ulit kami. Iniintay ko na lang yung subscription na i-release ni lawyer about this. Okay, nasabi po ninyo na 2 yung subscription na pwede, di ba? So, yung 2 yun, anong number po yung hinahanap? The subscription is 100 each. 100 each. So that could be if that could be filled in by, let's say may one person who's gonna take the slot, so 100,000. Pero kung 50,000, ang mangyayari doon 4. Okay. Yeah, mangyayari is 4. So we'll see. Or ang alam kong kausap ni Sister Berna is I think 100,000 yung kausap niya yung isang kausap niya. So pag nag-confirm yon, 100,000 ang slots na available. But again, ipo-finalize pa niya si accountant kasi ang nakakaalam kung talaga bang 200 lang ba or 250 or 300, we don't know yet. Yun pa yung fina-finalize kasi we wanna get it ready dahil pag tinake out kasi yung funds na yon sa Jefferson, ilalagay na yon sa susunod na project sa building. Ganun na mangyayari doon. So, hindi siya kung saan pupunta. Pupunta siya sa next building. Yun na yung preparation sa next acquisition, which I would want you to be part as well. Kasi ang gusto ko sa grupo natin, meron tayong tawag nito, participation sa magiging deals natin moving forward. Kahit pa konti-konti lang yan. Kaya nga sabi si lawyer, ayaw niyang pumayag na parang 50,000. Gusto daw niya 100. Kasi masyado daw maliit yung 50. Sabi ko, sana all. Diba? Parang 50,000 na yan sa mga kagaya namin parang napaka-big thing na. Yeah. Pero sa totoo naman daw, kahit si accountant, ang sabi niya, yung 50,000 is makukuha mo yan kahit sa line of credit Ang dali diba? Which is true. So kung titingnan niyo, that is really true. Na meron tayong kakayanan to get that from the bank towards the investment. Kasi nagpapautang talaga ang bangko for you to invest. So, maliit daw yon. Kaya sabi ko, well, it's maybe not for anyone. So, we just wanna make it sure na yung mga gustong mag-invest, meron silang chance to at least participate kahit small amount, diba? 690 Jefferson. 100% occupied. And then kung may mga umaalis man right after a day or 2, meron na kaagad kapalit. Kasi kung let's say may aalis ng end of May,
i-advertise ngayon, meron na kaagad makukuha before the end of May na magsasign ng contract. Mabilis kasi ang ganda ng location natin. This is how it is. We have to learn it first para at least kung meron tayong chance to invest, we are not investing blindly. Yun ang point ko dito. Sabi ko nga sa mga kasama natin sa first batch, kasi parang at that point, alam mo yung parang napaka-informal, walang anything na information, ganyan. Mga katropa lang, as in, nakukulang kami ng ganito. Interesado ka? Sige, meron akong ganito. The way it works, yung funding, meron akong 50,000, meron akong 100,000. Sige, saan ako kukuha? Kuhanin natin sa equities. Ganun lang yung napaka-informal na walang anything. And then, I was like, oh no, it should not be this way next time. Kailangan pag-aralan natin to. So that's why we schedule this session. And even then, we are all learning. Kasi importante na as we continue this journey together, alam natin kung saan. Kasi time will come. Ito, nakikita ko itong mangyayari. Time will come, matututo si Christy and si Romel, magkakaroon kayo ng sarili niyong acquisition. Na meron kayong mga magkakaibigan kayo na makikita kayo, oh, this is a good deal. Makikita mo yung numbers. You don't have to let us know. Kaya namin to, kami na lang magkakaibigan to. Diba? At least alam mo na yung numbers. Alam mo na kung paano. Or pwede mo sabihin na, Ate Mel, nakakita kami ng ganito. Pag gusto namin pag tulong-tulong ang magkakaibigan, tama ba tong numbers? Or ganito, ganyan. I was like, sige, go ahead, Romel, go. Diba? Mga ganon. Hindi, not necessarily na tayo-tayo lang or dadating ang pagkakataon na merong ganoon. You can find your deal. Sister Helen, makakakita siya, meron dito, maganda dito, yung ganyan. Tapos may mga kasama siya. I mean, ganun tayo mag-grow. And kasi ganun nag-grow yung grupo ni Uncle sa Florida. Ganun sila. They started everything sila. And then ngayon, may kanya-kanyang grupo na nasa Texas, nasa Cincinnati, nasa Arizona. Ngayon, nagsisimula yung sa Los Angeles. May isa silang deal na nakita doon na maganda. Inaproba ni Angel. So, ayun, ganun sila nag-grow. And they are talking about numbers. Pagdating sa club, yung meron kaming session, pinag-uusapan namin yung numbers. Kung talaga bang ito, no, wag mo ituloy yan. As in brainstorm, nakatakot-takot. And they're gonna say, no, that is not a good deal. Look for another one. Ba? May mga ganong klaseng discussion. Dadating tayo doon. Excited akong makarating tayo doon. Na, Ate Mel, meron sa Vancouver. Tingnan nga natin yung numbers. I was like, no, hindi pasado yan. Next. Diba? Something like that. We're gonna learn this stuff as we go along. Na parang napaka-simple na lang sa atin. That is the level of knowledge that I would want each and every one of us to know. Na hindi na tayo takot makipag-usap, hindi tayo yung tipong napaka tayo, inosente. We're so innocent about these things. Hindi na parang, 20 million? Tingnan ko nga, kaya yan. 20 million lang yan. Yan, mga gano'n, di ba? I remember, naalala ko tuloy bago tayo magtapos, naalala ko tuloy yung isa kong kaibigan, sabi niya, Mel, ano ka ba, nilalanglang mo yung 6 million? Sabi ko, kasi baka 6 million lang naman yung hingin sa atin doon sa 30 million, plus 20%, di ba? Sabi ko, 6 million lang yun. 6 million lang yun. Sabi, anong 6 million lang? Ba't nilalang mo yung 6 million? Sabi ko, 6 million lang naman talaga eh. Hindi kailangan yung 30 million, di ba? Ay, nako. Parang wala sa aking, parang, alam mo yun, previously, like, magkano nga? 300,000 yung bahay. Ang mahal naman. Magkano down payment niyan? Mga tanong na ngayon, 5%, so 15,000, 20,000 kasama closing cost. Naku, saan nakukuha ng 20,000, right? Parang napakalaki na sa'yo nun. Pero pagka pinag-uusapan is million, parang masasabi mo tuloy na, 30 million yung property, 6 million lang ang kailangan nating i-produce. Tama ba? Di ba? Pwede naman talagang lang yung 6 million. So yeah, but well, it's really so good. Kapag sanay ka na dun sa ganong discussion din. Yeah, you will learn it. So, okie dokie. Okay. Another question. Okay, sige, Romel, go ahead. Just say me and Christy, right? Because we're gonna use our equity on our home. Will that be under just her name or under both of us our name, kind of thing? According to the lawyer, of course, pagdating sa refinancing, it's gonna be both your names, right? Kasi kayo yung nakapangalan sa title. Kayo yung nakapangalan sa bank, correct? But when it comes to being part of
the partnership, ang recommendation niya, isa lang sa inyo. Kasi at the end of the day, it's gonna be both din naman. Okay. For both of you. Ang nililimitahan lang doon is kasi everything's being registered. Everything, like all the papers are registered. Pagka dalawa kayo, there will be 2 additional costs. So to limit that expense, yun ang sinabi ni lawyer na, anyways, Orly is Mel and Mel is Orly. Something like that sa aming dalawa. So it's gonna be like Romel is Christy and Christy is Romel because you're couple. Okay. So it is on sabi niya kung gusto mo magkaroon kayo ng para internal agreement on it. Well, may mga scenarios daw kasi na husband and wife are on may mga parang masyadong detailed pagdating sa ganyan. Then you can create an internal na agreement about it. Okay. On top of what you're gonna sign and doon sa partnership. I have a suggestion for you, Romel and Christy. If you're going to invest in the Jefferson, and then one of you under his name or her name, and then yung next investment na 30 million, yun doon naman sa isa, di ba, Sister Mel? Magandang idea. Okay, that's why I asked that question, because you mentioned before about the income tax and stuff like that, right? To write things off. Correct. So that's why I'm trying to like kind of see and understand it a little better on that kind of stuff. Exactly. Well, isa din magandang question yan dahil that is in alignment with the tax. Sino ang mas malaki ang income sa inyong dalawa? I would say that's the person who will gonna be part of the partnership. Kasi you will be benefited more on the tax side. Kung sino yung malaki ang income. Yeah. Bakit yung mas malaki ang income? Diba, Ate Mel, income na naman tong idadagdag? No. Akala nyo lang, pagdating sa tax, dahil kumikita yung cash flow nyo, may kita yung cash flow namin. Pagdating yan sa tax, that will become negative. Yeah, alam yan ng accountant. Yeah, that's one of the reason why dapat majority ng mga higher income earners are investing in real estate. Kasi that will pull their income, the compensation income, lower. Akala lang ng marami, mag-i-invest ako, di kikita na naman ako dyan, additional tax na naman. Diba? Parang gano'n ang kanilang interpretation. But it is the reverse when it's real estate. The real estate has the most tax shelter investments. Wala siya, incomparable siya sa ibang klase, sa iba't ibang investments like paper assets, stocks, mutual funds. Ang real estate ang pinakamalaking tax shelter.